May mga pagkakataon sa ating buhay na tayo ay naharap sa mga desisyon kung papaniwalaan ba natin ang mga estranghero na nag-aalok ng tulong, lalo na sa kalsada. Bagamat maaaring may mga mabubuting tao, hindi rin natin dapat baliwalain ang posibilidad na ang isang taong nag-aalok ng tulong ay maaaring may masamang intensyon. Halimbawa nito ay ang nangyari kay Terry Lee Chastain at sa tatlo niyang mga anak. Sa isang araw na tila karaniwan lamang papuntang trabaho si Terry pero dadalhin muna niya ang kanyang mga anak sa kanilang babysitter. Nagkaroon siya ng car trouble sa kalsada at sang estranghero ang lumapit at nagpakilalang tutulong sa kanya na kanyang tinanggap ng walang alinlangan. Subalit ang kanyang pagtanggap sa tulong ng estranghero ay nagdulot ng malaking kapahamakan. Si Terry Lee Chastain ay isang divorced single mother na meron 3 maliliit na anak na si Misty, 5 taong gulang, Mark, 4 na taong gulang at Steven, 3 taong gulang. Sa kasamaang palad ang estranghero na inaakala niyang handang tumulong sa kanilang mag-ina ay isa palang kriminal na si Steven Timothy Judy. Si Terry ay papunta sa trabaho sa isang supermarket at dadalhin niya ang kanyang mga anak sa lugar kung nasaan ang kanilang babysitter. Bago mag-alas 6 ng umaga, dumaan si Judy sa kotse ni Terry sa Interstate 465. Pagkatapos ay nagmaneho siya sa tabi nito, ipinakita na may mali sa gulong at sininyasan na huminto. Nang huminto si Terry, lumapit si Judy at nagkunwaring tutulong, pagkatapos ay sumilip sa ilalim ng hood ng kanyang kotse at tinanggal ang coil wire. Nang hindi umandar ang kotse, nag-alok si Judy na ihatid si Terry at ang kanyang 3 mga anak at sumama naman sa kanya ang mag-ina. Sa loob ng 1 oras, patay na si Terry at ang 3 mga anak. Ayon sa court documents, dinala ni Judy ang mga biktima sa lugar ng mga pagpatay at itinabi ang kanyang pick-up truck sa kalsada. Sinabi niya sa pagdinig na pinapunta niya sila sa ilog at sinabihan silang maglakad papunta doon, pinauna niya ang mga bata maglakad sa harap niya at ni Terry. At dito na niya sinimulang halayin si Terry Chastain. Nang sumigaw si Terry, tumakbo pabalik sa kanila ang mga bata. Sinabi ni Judy na ang mga bata ay tumayo sa paligid niya at sumisigaw. Sa puntong iyon, ay sinakal niya si Terry at sinunod naman niya ang pagpatay sa 3 mga bata. Noong Abril 28,177 ang walang saplot na katawan ng 23 anyos na si Terry Chastain ay natagpuan na wala ng buhay sa Whiteley Creek, malapit sa State Road 67 Morrisville, Morgan County, Indiana. Hindi kalayuan sa kanyang katawan ay ang mga walang buhay na katawan ng 3 bata. Ang mga kamay at paa ni Terry ay nakagapos ng material na napunit mula sa kanyang damit. Nakatakip ang kanyang slacks sa kanyang ulo at nakapulupot ng scarf sa kanyang lalamunan. Ang isang autopsy ay malalaman sa kalaunan na ang mga bata ay tinapon sa ilog at sa pilitang nilunod. Ang pagkamatay ng isang divorced single mother at ng kanyang 3 anak ay gumulantang sa tahimik na pamumuhay ng mga residente ng Indiana. Sa loob ng 1 araw ng kanilang pagsisiyasat, maraming saksi ang lumapit upang ipaalam na nakita nila ang isang pula at kulay abong truck na pinagandahang para sa trabaho sa konstruksyon, malapit sa lugar kung saan natagpuan ang mga bangkay noong Sabado ng umaga. Ayon sa isang saksi, ang isang lalaking may blonde na buhok ang pumasok sa truck. Ito ay sapat na impormasyon ng mga pulis upang dalhin sila sa isang lalaking meron blonde na buhok at violent criminal record na nagngangalang Steven Judy. Itinanggi ng 22 taong gulang na si Steven Judy na may kinalaman siya sa pagpatay sa mga Chastain, ngunit positibo ang mga investigador na siya ang kanilang kasama. Sa kalaunan ng investigasyon, natuklasan nila na meron na palang record si Judy sa pagiging kriminal na nagbibigay ng ideya sa mga investigador na siya ang salarin sa nangyari sa mag-ina. Noong 13 taong gulang pa lamang siya, nagpanggap si Judy bilang isang Boy Scout at pinilit na pumasok sa bahay ng isang babaeng taga-Indianapolis. Pagkatapos ay hinalay niya ito at sinubukang patayin gamit ang pocket knife, ngunit nabali ang blade. Gumamit naman siya ng palakol at ito ay nagdulot ng pagka-fracture ng bungo ng biktima at pagkaputol ng isa sa kanyang mga daliri sa kaliwang kamay, habang sinusubukan harangan ng biktima ang kanyang mga pag-atake. Kalaunan ay nahuli siya at sinintensyahan ng 6 na buwan sa isang juvenile detention center. Mula roon, ipinadala siya sa isang mental hospital kung saan siya na-confine mula Oktubre 1970 hanggang Enero 1973. Habang ginagamot, na-diagnose si Judy bilang isang sexual psychopath.
Ano ang ibig sabihin ng isang sexual psychopath? Ang isang sexual psychopath ay isang individual na may malubhang kawalan ng empatiya at pag-unawa sa damdamin ng iba, lalo na sa mga biktima nila. Sila ay madalas na may matinding pagkagahaman sa sexual na karanasan at may malakas na pagnanasa na gawing kontrolado ang kanilang biktima. Hindi nila pinapansin o iniisip ang kapakanan o kalagayan ng kanilang mga biktima, at karaniwang gumagawa sila ng mga karumal-dumal na gawaing sexual ng walang konsensya o konsiderasyon. Sa halip na pawiin siya, inilagay si Judy sa foster care system at ipinadala upang manirahan kasama sina Robert at Mary Carr. Bagamat mayroon silang sariling mga anak, ay tinuring nila si Judy bilang kapamilya. Wala silang alam sa nakaraan ni Judy dahil hindi ito pinaalam sa kanila ng kinaukulan ng foster care. Hindi nagtagal ay bumalik si Judy sa kanyang mga kriminal na gawain sa pagitan ng 1,975 at ang kanyang pag-aresto noong 1,979 sa samut-saring kadahilanan. Sa kalaunan ay isasalaysay ni Judy ang kanyang kriminal na karera na nagsasabing nasangkot siya sa humigit kumulang 200 insidente ng pagnanakaw sa tindahan, isang katulad na bilang ng mga pagnanakaw, humigit kumulang 24 na pagnanakaw ng kotse, at mula 12 nang maglaon ay umamin si Judy sa mga pagpatay, ngunit sa paglilitis, nag-plead siya ng insanity. Ang pag-plead ng insanity ay isang legal na pamamaraan kung saan ang isang akusado ay hindi nagpapakita ng pananagutan sa kanyang ginawang krimen dahil sa kanyang mental na kalagayan. Ito ay nangangahulugang ang akusado ay nagsasabing hindi niya nauunawaan ng wasto ang kanyang mga gawa o hindi niya kayang kontrolin ang kanyang sarili sa oras ng krimen. Layunin ng prosesong ito na suriin ng hukuman ang kalagayan ng isipan ng akusado upang malaman kung siya ay may sapat na dahilan para hindi panagutin sa kanyang aksyon. Kung mapapatunayang may basehan ang pag-plead ng insanity, maaaring mabawasan ang pananagutan ng akusado o maaaring hindi siya maparusahan ng pagkakulong. Gayunpaman, ang resulta ng ganitong pag-plead ay nag-iiba depende sa jurisdiksyon at mga batas ng bansa. Ngunit hindi ito umubra dahil nagdesisyon ang kabuuan ng jury na siya ay matino sa mga oras na ginawa niya ang karumal-dumal na krimen at siya ay guilty. Nang lumipat ang paglilitis sa yugto ng parusa, sa hindi inaasahan, nagsimula si Judy ng mga hakbang upang masigurado na siya ay mapatawan ng pinakamataas na hatol. Sa totoo lang gusto kong bigyan mo ako ng parusang kamatayan dahil baka isang araw ay makaalis ako, sabi niya sa hukom. Kung ayaw mo ng panibagong salang pagpatay ang lilitisin, sa tingin ko iyon lang ang magagawa mo. Pagkatapos, isa-isa niyang binantaan ang bawat miyembro ng jury, simula sa foreman. Alam ko kung saan ka nakatira, sabi niya sa lalaki at alam kong may anak ka na babae. Pinagbigyan naman siya ng 9 na lalaki at 3 babae miyembro ng jury. Kinasusuklaman ng lahat ng Indiana si Stephen Judy at kung mayroon mang kaso sa kasaysayan ng estado na nararapat sa parusang kamatayan, ito na iyon. Napigilan ni Judy ang kanyang automatic appeal at nagpatuloy ang kanyang pagmartsa patungo sa electric chair. Walang mga pagkaantala, walang paghahain sa korte, walang huling minutong pananatili ng pagbitay, walang mga dekada sa death row. Hindi tumagal lang ng 2 taon ay napatawan si Judy ng death penalty. Marso 1981 ang petsa ng pagpapatupad ay mabilis na dumating at sa mga araw na humahantong dito, gumawa ng balita sa buong bansa. Sa kanyang huling araw, ginugol siya ng oras kasama ang kanyang abogado at mga foster parents. Kakaiba ang sigla ni Judy sa araw na iyon at nagbiro pa ito sa kanyang nalalapit na kamatayan. Mahigit 60 reporter at cameraman ang naroon para i-cover ang execution. Si Judy ang magiging unang taong papatawan ng parusang kamatayan sa Indiana mula noong 1961 at mula noong ibinalik ng estado ang parusang kamatayan kasunod ng pagsususpinde ng Korte Suprema ng Estados Unidos at muling pagbabalik ng parusang kamatayan. Natapos ang sigla ni Judy nang bigyan siya ng injection ng 10 mg ng Valium. Pagkalipas ng hating gabi, si Judy ay nakasabit sa dekuryenteng upuan at habang bumubukas ang kortina sa witness box, inilagay ng mga opisyal ang itim na tela sa kanyang mukha. Walang huling salita. Nang tamaan ng 2,300 volts si Judy, nanigas ang kanyang katawan at nagmula ang usok sa takip sa kanyang ulo. Siya ay idineklara na patay noong 12:12 ng umaga. Siya ay 24 na taong gulang. Kinabukasan pagkatapos ng kanyang kamatayan, sinabi ng kanyang foster mother sa mga pahayagan na idedemanda niya ang estado ng Indiana na nabigong ipaalam sa kanila na muntik nang pumatay si Judy ng isang babae noong siya ay 13 taong gulang.
Ang nangyari kay Terry Chastain at sa kanyang mga anak ay paalala sa atin na maging maingat at mapanuri sa mga taong nag-aalok ng tulong at na hindi lahat ng mukha ng kabaitan ay tunay at tapat. Sa unang tingin, tila walang anumang masama sa pag-ugali ni Steven Judy. Maaring sabihin na siya ay may itsura. Gusto niya ang mga bata at sila ay gusto rin siya. Sinusuportahan siya ng kanyang mga foster parents. Ngunit may kakayahan pala siya na gumawa ng karumal-dumal na krimen. Nakakabahala isipin na maraming individual sa ating lipunan na sa unang tingin ay tila hindi kayang gumawa ang masama, ngunit sa katunayan ay maaring magdulot ng panganib sa kaligtasan ng mga mamamayan. Ito'y nakakabahala dahil maraming ganitong uri ng mga tao sa ating paligid, kaya't mahalaga na tayo ay maging maingat at mapanuri. Hindi dapat tayo magtiwala agad at dapat maging mapagmatsyag lalo na sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang klase ng individual. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na kwento, this is Sunny of Sunny's Tagalog Crime Stories.